Si Idol Double P, ang boses ng katotohanan, kasangga ng lahat, kaibigan siya ng bayan. Si Idol Double P, ipaglalaban ng kalayaan, kanyang ihahayag ang tinig ng mamamayan. Magandang araw, Pilipinas! At isang mapagpalang tanghali rin po sa ating mga Novoezano at sa lahat na ng ating mga manonood sa loob at labas ng ating lalawigan at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Ako pa rin po ang inyong kaibigan, Shintran Dino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip Napopito. At ang programang ito ay patuloy po natin ginagawang mas interesante sa paghahatid ng mahalagang impormasyon at balita. Kasama po ang buong pwersa ng TV48 tuwing Miyerkules at Biyernes, alas 12 po yan ng tanghali. Bago nga po tayo tumungo sa ating balitang unang sigaw, ito ang katanungan para sa lahat. Naghahanap pa kayo ng bagong aesthetic spot para sa inyong susunod na family bonding o barkada trip? Sa mga taga Rizal dyan, siguradong proud na proud po kayo rito. Puntahan natin ang IT Farm Resort. Mula sa kanilang mga eleganteng po hanggang sa kapitan sa loob ng resort, bawat sulok po dito, photo worthy talaga. Kaya kung gusto nyo ng escape with elegance, nang hindi lumalabas sa probinsya, panoorin po ninyo ito. Ihahatid po yan sa atin ng ating student intern mula po sa CLSU Abigail Kumad. Sa Pilipinas, samot-saring bulong ang maririnig tungkol sa isang misteryosong Phantom City. Sa loob ng maraming taon, kumalat ang mga kwento ukol sa lugar na kung tawagin ay Biringan. Isang kakaibang lokasyon na sinasabing tahanan ng mga engkanto. Ang Biringan ay inilalarawan bilang isang madilim ngunit modernong lungsod na puno ng matataas na spires at mga istrukturang kahawig ng mga katedral. Ayon sa mga nagsasabing nakita na ang lugar, ito ay nagtataglay ng pambihirang ganda, otherworldly ika nga. Hep hep! Akala mo Biringan, no? Mali! This is not the Phantom City. This is IT. Mabuhay! Welcome to IT Farm Resort. Sa Rizal, Nueva Ecija, may destinasyon na quietly redefining ang leisure sa probinsya. Ang IT Farm Resort o mas kilala bilang Ignacio Tolyonco Farm Resort. So, sir, saan po nagmula ang idea ng IT Farm Resort? Ano po yung naging inspirasyon niyo dun? Ang IT Farm Resort ay isang negosyo. Hindi lang siya isang negosyo, kundi isang pangarap ng owner namin. So, ang IT Farm, ang ibig sabihin niya ay Ignacio Tolyonco Farm Resort, na kung saan ang Ignacio ay apelido ng aming Madam Herminia, na kung saan nandito tayo sa Herminia Restaurant, at ang Tolyonco naman ay apelido ng aming boss, Reynaldo. So, ang boss Tolyonco namin ay tubong Rizal talaga siya. So, dito siya lumaki, dito siya nangarap. So, hindi niya kinalimutan ang bayang kanyang pinagmulan, kaya nag-establish siya ng ganitong resort para sa kanyang mga anak. Itinayo niya ito hindi lang para magkaroon siya ng negosyo, kundi para mabigyan din ng oportunidad ang mga Rizalenyo at pati na rin ang mga Novoezano. Ang disenyo ng IT Farm Resort ay makikita naman natin na napakadetalyado. Mahilig kasi ang boss namin sa makalumang arkitektura. Talagang yung vibes niya ay
in-inspired niya sa Greek, sa Mediterranean, at may mga nagsasabi nga na parang kang nasa ibang bansa. Na pag pumunta ka dito, wow, parang hindi siya Rizal. Mula pagdating, agad nang mararamdaman ang karangyaan ng lugar. Ang granding harapan nito na may eleganteng mga arko, haligi at malawak na hagdanan. Ito ay nagbibigay ng isang timeless European-inspired na sanctuary. So, ano po yung mga inaasahan yung maaalala ng mga magiging bisita ng IT Farm Resort? Yun, syempre, ang maaalala nila dito as a manager ng IT Farm, so ang gusto namin na maalala nila ay kailangan ay maging masaya sila, masatisfy sa mga services namin, na papasok kang nakangiti, pero uuwi kang nakangiti. Yes, dahil nga sa IT Farm, dito magiging masaya ka, magkakabanding kayo ng pamilya mo, hindi ka lang mabubusog, kundi maipapakita mo sa buong Nueva Ecija o sa buong Pilipinas na talagang marirelax ka. Mabuhay sa lahat ng nanonood. Iniimbitahan po namin kayo dito sa IT Farm Resort, located at Barangay San Esteban, Rizal, Nueva Ecija. Meron po kaming Facebook page. I-search nyo lang po sa Facebook page ang IT Farm Resort, and like and follow na lang po namin. And see you soon dito sa IT Farm Resort. Mas lalong nagiging inviting ang IT Farm Resort because it offers more than just a quick getaway, but a chance to step back, unwind, and reconnect with Mother Nature, with family, or even just with yourself without having to travel far. IT Farm Resort, where elegance meets escape. A place to pause, breathe, and appreciate. Maraming salamat, Abigail. Dalawa yata, Abigail Umatil or Abigail Ilayan. So, maraming salamat sa iyong pinapanood sa amin. At syempre, nakita po ng ating mga kababayan ang ganda ng lugar. Talagang mapapawaw ka na lang sa ganda ng IT Farm Resort. Kaya kung wala pa kayong plano para sa darating na summer, baka ito na po ang sign na kailangan nyo ring mag-unwind at mag-relax kasama po ang inyong barkada o pamilya. Isitahin nyo na po sila sa Rizal, Nueva Ecija. Siguradong busog na ang mata nyo sa ganda. Relax pa ang inyong pakirapan. Huwag po kayong bibitiw dahil susunod naman po ang ating unang sigaw. Mula sa bulwagang pambalitaan ng himpilang TV48, ang mga maiinit na mga balitang nakalap sa loob at labas ng lalawigan ay ihahatid sa inyo ni Philip Double P. Picture, kasama sina Shane Valentino, Amber Salazar. Narito na ang balitang unang sigaw. At sa ulo ng ating mga balita, bawal ang sugal. CSC naglabas ng total ban para sa mga kawani ng gobyerno. Sa regional news, pabahay ng DOTR, ginhawa ang hatid sa Pampanga. Sa balitang lokal, abot kayang presyo ng fresh fruit, juices at libreng lugaw, pinadayo sa Adinas Food House ngayong tag-ulan. Sa bantay krimen, babala. Sensitibong balita po ito. Higit 1 milyong piso na o 1 milyong troso. Baril nasamsam sa anti-illegal logging operation sa Antique. Sa viral news, karangalan ng Nueva Ecija, 2 estudyante ng NES nagwagi sa International Science Competition sa Singapore. At sa Showbiz Roundup, the Popstar Reunion, Sara Geronimo at Tatay Delphine, muling nagkasama. Kim Chiu nagabot ng ayuda sa mga driver bilang selebrasyon ng kanyang kaarawan. At
Hindi ako yan. Christine Lee, nilinis ang pangalan sa kumakalat na girlfriend rumors ni Javid. At narito na nga po ang mga balita sa oras na ito. Bawal ang sugal, CSC naglabas ng total ban para sa mga kawani ng gobyerno. Bawal ang sugal sa lahat ng opisyal at empleyado ng pamahalaan simula ngayong taon. Ito ang naging malinaw na direktiba mula po sa Civil Service Commission o CSC. Dahil dito, naglabas sila ng Resolution number 2600111 noong January 19, 2026. Ang pangunahing layunin nito ay palakasin ang integridad ng mga lingkod bayan. Sa kasalukuyan, hindi na pwedeng tumaya ang mga kawani sa anumang laro. Sakop nito ang personal man o online na paraan ng pagsusugal. Bukod po dito, bawal na rin ito kahit sa ang lokasyon o oras man ang gawin. Ang panuntunan ito ay base sa prinsipyo na ang pampublikong opisina ay isang pagtitiwala. Sa ilalim ng bagong polisiya, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa mga kasino. Kasama rin po dito ang land-based at maging ang mga sea-based na pasugalan. Bukod sa mga pisikal na lugar, bawal na rin ang online casinos at e-bingo. Maging ang e-sabong at internet betting ay hindi na rin papayagan ng komisyon. Sa makatuwid po, ang simpleng pagtambay sa mga lugar na ito ay ituturing po ng isang paglabag. Maliban na lamang kung ang mga empleyado ay may otorisadong tungkulin doon. Bukod sa apps, bawal din ang mga tradisyonal at informal na sugal. Nilalayan ng CSC na iwasan ng anumang banta sa pananalapi ng mga kapani. Ayon kay Chairperson Marilyn Yap, ang sugal ay nagdudulot ng panganib sa integridad. Seryoso ang pamahalaan sa pagpapatupad ng disiplina sa lahat ng kanilang hanay. Kaya naman may mga katapat na parusa ang bawat mapapatunayang paglabag sa batas. Para sa unang offense, tatanggap ng reprimand o pagsaway ang isang empleyado. Gayunpaman, suspension na ang kakaharapin sa ikalawang pagkakataon ng pagsaway. Sa ikatlong offense, tuluyan ng dismissal sa serbisyo ang magiging parusa sa kanila. Maaari rin sampahan ng kasong sibil o kriminal ang sino mang lalabag po dito. Sa kabilang banda, pinapayagan pa rin ang mga aktibidad para sa kawang gawa. Ngunit dapat ay hindi ito nagpapakita ng anumang pahit at katulian. Samantala, magkakabisa ang nasabing resolusyon 15 araw matapos itong mailathala sa Official Gazette. Maaari rin magsumite ng report ng publiko sa CSC Contact Center ng Bayan. Tunay na ang hakbang na ito ay para sa mas matapat na gobyerno. Inaasahang susunod ang lahat ng kawani upang mapanatili ang tiwala ng sambayan. Sa regional news, pabahay ng DOTR, ginhawa ang hatid sa Pampanga. Isisigaw ni Carmel Choi. Pabahay ng DOTR ang naging susi para magkaroon ng disente at sariling tahanan ang mga pamilyang naapektuhan ng North-South Commuter Railway o NSCR. Dahil sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inilipat ang mga residente sa mga maayos na resettlement sites upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, mayroong 9 na relocation sites na pinondohan sa Pampanga, Bulacan at Laguna. Bukod sa dekalidad na tirahan, ang bawat unit ay may sapat na supply ng kuryente at tubig para sa mga pamilya. Sa kasalukuyan, mayroong 312 na pamilya ang nakalipat na sa San Fernando View Residences Phase 3 sa Pampanga. Ayon kay DOTR Assistant Secretary IC Calagwas, kumpleto ang bawat bahay dahil may sarili itong kwarto, banyo, dining at living areas. Bukod dito, binibigyan din ng pamahalaan ng pangkabuhayan ang mga residente upang magkaroon sila ng sariling kita.
Samantala layunin ng 147-kilometer NSCR project na pagdugtungin ang Clark International Airport sa Pampanga at Calamba sa Laguna sa hinaharap. Sa oras na matapos ito, ang dating 4 na oras na biyahe ay magiging 2 oras na lamang para sa mga pasahero. Bukod sa mabilis na transportasyon, magbibigay din ang proyekto ng humigit kumulang 350,000 na trabaho habang itinatayo ang mga stations nito. Ako po si Carmel Joy Miguel, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw. Sa balitang lokal, abot kayang presyo ng fresh fruit, juices at libreng lugaw dinadayo sa Adinas Food House ngayong Taglit. Isisigaw ni Elsa Navalio. Welcome to Adinas Food House, kung saan masarap pinupuntahan. Kaya tara na! Sa gitna ng matinding init ngayong summer, dinarayo ng mga mamimili ang Adinas Food House dahil sa kanilang fresh fruit juices na nagkakahalaga lamang ng 30 pesos hanggang 70 pesos depende sa laki. Iba't ibang flavors tulad ng avocado, mangga, melon, watermelon at pineapple ang kanilang inaalok na swak sa panlasa at budget ng customers. Bukod dito, mabibili rin ang kanilang halo-halo sa halagang 65 pesos hanggang 85 pesos at mango graham shake na nagre-range mula 70 pesos hanggang 120 pesos. Mayroon din silang sandwiches na nagkakahalaga ng 20 pesos, pati na ang pasta at pansit na mabibili mula 40 pesos hanggang 70 pesos. Tampok din ang kanilang lomi, chow pan rice at sisig meals na may presyong 49 pesos hanggang 109 pesos. Samantala, patok na patok sa mga low budget na mamimili ang kanilang libreng lugaw na patuloy na tinatangkilik ng publiko. Ini-invite ko po kayo dito sa Adinas Food House. Dito po yan magpatagpuan sa Barangay Lourdes, Matungal po. Highway lang. Kasama si Jeff Gonzalez at Jeremy Ramos, Elsa Navalio, para sa Balitang Unang Sigaw. Sa Bantay Krimen, babala po sa mga manonood, kailangan po ng patibay ng inyong mga anak dahil sensitibong balita po ito. Higit 1 milyong pisong troso, baril, nasamsam sa anti-illegal logging operation sa Antique. Inaresto ang 2 katao sa anti-illegal logging operation ng Philippine National Police sa Barangay Inyawan, Libertad noong April 2026. Isinagawa ang operasyon sa pangunguna ng mga pulis mula sa Libertad Municipal Police Station at Antique Police Provincial Office. Nakipag-ugnayan din ng pulisya sa Community Environment and Natural Resources Office para sa operasyon. Ayon po sa ulat, nahuli ang 2 lalaking suspect dahil sa paglabag umano sa Presidential Decree No. 705 of Forestry Code. Pinasuhan din sila sa ilalim ng Republic Act No. 10591 o illegal possession of firearms. Nasamsam sa lugar ang iba't ibang uri ng troso tulad ng mahogany, kansilay, ughayan at iba pang kahoy. Umabot sa 13,680 board feet ang kabuang volume ng nakumpiskang troso. Tinatayang nagkakahalaga po ito na mahigit 1,026,000 pesos. Na-recover din sa operasyon ng isang caliber .38 revolver. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya, mga suspect at ebidensya para sa kaukulang kaso. Ayon po kay PNP Chief Jose Melencio C. Nartates Jr., bahagi po ito ng pinaigting na kampanya laban sa environmental practice. Samantala, karangalan ng Nueva Ecija, 2 estudyante ng NES nagwagi sa International Science Competition sa Singapore, isisigaw ni Jovelyn Astrero.
Karangalan ng Nueva Ecija ang muling ipinagdiwang matapos magwagi ang dalawang estudyante mula sa Nueva Ecija High School sa international competition. Nag-uwi ng karangalan sina Sofia Sabrina Pipagulayan at Robin Margaret De Jesus matapos silang parangalan sa Singapore. Dinawaran sila ng Lee Vanest Award sa Science Castle International Research Convention 2026 na ginanap noong April 11. Bukod dito, kinilala rin ang kanilang pananaliksik na may pamagat na Rambutan Nano Sutures, the Future of Home Care sa nasabing event. Ang kanilang pag-aaral ay nakatuon sa paggamit ng balat ng rambutan na karaniwang itinatapon lamang bilang agricultural waste sa komunidad. Gayunpaman, ginawa nila itong mahalagang material para sa medical application gamit ang proseso ng pagpapatuyo, pagdurog at extraction. Pinatuyo muna ang balat ng rambutan bago ito pinulbos at pagkatapos ay hinaluan ng ethanol upang makuha ang aktibong extract. Dahil dito nakabuo sila ng nano-coated sutures na maaaring gamitin sa pagtahi ng sugat sa medical procedures. Sa kanilang isinagawang testing na pag-alaman na mas mabilis ang healing kumpara sa ordinaryong sutures na ginagamit sa kasalukuyan. Kaya naman ipinapakita ng kanilang research ang malaking potensyal nito sa larangan ng healthcare at wound management solutions. Sa ngayon, rabbits pa lamang ang ginamit sa testing bilang bahagi ng biocompatibility assessment na karaniwang ginagamit sa ganitong pag-aaral. Susunod naman ang trial sa baboy dahil mas kahawig nito ang balat ng tao bago tuluyang isagawa ang clinical trials. Nagsimula lamang ang kanilang research bilang requirement sa paaralan bilang bahagi ng Science, Technology and Engineering curriculum ng kanilang programa. Ngunit kalaunan, nakita nila ang potensyal nito, kaya nagpasya silang sumali sa iba't ibang kompetisyon sa labas ng paaralan. Una silang sumali sa national competition kung saan nakakuha sila ng 5th Grand Award bilang pagkilala sa kanilang pananaliksik. Pagkatapos nito, naghanap pa sila ng mas mataas na antas ng kompetisyon at natuklasan ng Science Castle Singapore. May hindi po kami nasalihan na competition, which is yung DSTF. Division. Division po siya, yung dito lang sa Nueva Ecija. Tapos, sobrang devastated po namin talaga nun. Tapos, nakahabol naman po kami sa NCEF, which is national po. Tapos, nanalo din po kami doon, 5th Grand Award. Medyo nang hinayang po kami. Kaya po, naghahanap pa po kami ng mga competitions. Tapos nakita nga po namin yung Science Castle Singapore. Tapos tinry po namin. Napili sila bilang isa sa 12 finalists mula sa kabuuang 62 entries sa kanilang kategorya na oral presentation. Nakipagtagisan sila sa mga kalahok mula sa iba't ibang bansa tulad ng Singapore, Thailand at Malaysia. Nakasali po kami sa Science Castle Singapore sa tulong din po nila Governor and Doc Anthony Umali, kay Attorney Naliedo, kay Engineer Habaluyas, and sa iba pa pong nag-sponsor para po sa competition na yun. Hindi naging madali ang kanilang journey dahil kinailangan nilang paglaanan ng oras, effort at malaking halaga ang kanilang research. Umabot sa humigit kumulang 50,000 pesos ang kanilang nagastos para sa research materials, testing at iba pang pangangailangan ng proyekto. Bukod dito, nahirapan din silang pagsabayin ang kanilang academics at research na minsan ay nakaapekto pa sa kanilang attendance. Gayunpaman, hindi sila sumuko at nagpatuloy sa tulong ng kanilang pamilya, guro at mga sumuporta sa kanilang proyekto. Malaki din ang naging kontribusyon ng Central Luzon State University sa kanilang research, lalo na sa laboratory testing at analysis. Ayon sa kanilang advisor na si Everly Victoria Santos, may malaking potensyal ang kanilang proyekto para sa future application. Layunin ng kanilang research na makatulong sa pagpapababa ng gasto sa healthcare at mapabilis ang paggaling ng mga pasyente. Para po sa healthcare, gusto po naming ma-minimize yung cost po ng mga patients and also mapabilis po yung healing nila. Since yung suture po, yung panahi mismo sa sugat, yun po yung binabad namin sa rambutan extract. And then sa rabbit po, sa testing namin, mas mabilis po yung healing niya compared sa plain lang po na nabibili nating suture na commercial po. Higit sa lahat, nais nilang makapagbigay ng abot-kayang solusyon gamit ang locally available materials tulad ng balat ng rambutan.
Kasi po, lalo na po sa mga public hospitals po, nakikita naman natin na marami pong patients na nahihirapan po, lalo na kasi kailangan nilang bumili ng mga antibiotic. And alam naman po natin na halos libo-libo na pinagagastos sa mga branded na ganun. And sa pamamagitan po ng research namin, pwede po nating ma-accelerate ang paggaling ng pasyente and also mapababa po yung cost. Sa kabila ng kanilang tagumpay, nananatili silang mapagkumbaba at patuloy na nagsusumikap para mapalawak pa ang kanilang pag-aaral. Umaasa rin sila na maging inspirasyon sila sa kapwa kabataan na yakapin ng research at innovation sa kanilang pag-aaral. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw. Tahasang itinanggi ni diva artist Christine Lee na siya ang nasa viral clip na kasama ni Chavit Singson. Anya, kailanman ay hindi pa niya nakikilala ng personal si Manong Chavit. Hindi lang si Lee ang biktima ng maling impormasyon, matatandaang maging ang batang superstar na si Jillian Ward ay paulit-ulit na ring idinadamay sa mga chismis na ito sa loob ng mga nakalipas na buwan. Emosyonal na pinabulaanan ni Ward ang anumang ugnayan kay Singson at binigyan diin na lahat ng kanyang ari-arian, kabilang ang kanyang luxury car, ay bunga ng kanyang sariling pagsisikap mula pa nung bata siya. Sa mga nakaraang pahayag ay tinatawanan na lamang ng bilyonaryo ang mga ganitong marites stories. Sa kabila ng mga matitinding denial, nananatiling palaisipan ang tunay na identity ng babaeng kasama ni Singson sa viral photo. May mga nagsasabing isa itong Gila Bianca Santos, ngunit hanggang ngayon ay wala pang kumpirmasyon mula sa kampo ni Singson. Isang makabuluhang kaarawan ang ipinagdiwang ng Chinita Princess na si Kim Chu. Sa halip na party, pinili ni Kim na mamahagi ng libreng gasolina at grocery packs para sa mga public utility drivers na apektado ng taas presyo ng bilihin. Umani ng matinding paghanga mula sa netizens ang aktres dahil sa kanyang taunang tradisyon ng pagbabahagi ng biyaya o giving back sa komunidad. Matapos ang ilang taong naging malamig na ugnayan, usap-usapan ngayon ang muling pagsasama sa publiko ni na Sarah Geronimo at ng kanyang amang si Delphine Geronimo. Naganap ang madamdaming tagpo sa Earth Day Run 2026 sa SM Mall of Asia. Sa isang Instagram post, buong pagmamalaking ipinost ni Sarah ang selfie kasama ang ama at ang asong si Nina na may caption na Tatay Delphine Guapo. Matatandaang naging mailap ang dalawa sa isa't isa matapos ang kontrobersyal na kasalan ni na Sarah at Matteo Guidicelli noong 2020. Pero sa kanyang mensahe sa event, binigyang diin ng singer na life is short, kaya dapat pahalagahan ang bawat sandali kasama ang mga mahal sa buhay. Tunay ngang answered prayer ito para sa mga fans ng popstar royalty. At ngayon naman, magbabasa na po tayo ng mga mensahe mula po sa ating mga taga-subaybay. At unahin na nga natin ang mensahe mula po kay Armando Fabros. Wow na wow sa kauna-unahang panahon at taon. Sa palakasang bisikleta ngayon sa lungsod ng Palayan ang finish line. Mabuhay ang lungsod ng Palayan. Ako malapit na po yung Tour of Luzon 2026. May 1 na po mga kaibigan, bali yan. So sa lungsod ng Palayan ang kanilang finish line at kinabukasan po, May 2 naman, yun po ang starting line para tumungo naman po ang mga siklista po natin para sa stage 4. Tutungo po sila sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Kaya inaasahan po mga gusto manood dito ay tutubugin po itong lugar. Kaya ang lungsod ng Palayan ay naghahanda na para dito sa Tour of Luzon 2026. Mensahe galing pa rin po kay Ronald Hermano. Maraming salamat po, Nueva Ecija TV 48. Encounter blessing sa tiwala at pagkakataon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Maraming salamat din, Sir Ronald Hermano, sa iyong pag-comment sa aming page. At siya po ang na-feature doon sa Counter Blessings last Saturday. Siya po yung dating SK chairman na ngayon ay isang pastor na ginawa pong misyon ng pag-abot ng buhay at sa pamagitan po ng pananampalataya
Yan po ang kanyang tinututukan sa ngayon. At syempre po, marami siyang mga kabataan din na naging inspirasyon siya ng mga kabataan. So pagpatuloy niyo lang po yan, Pastor Ronald, para mas marami pa po tayong mga kabataan ang mahimok natin na manampalataya sa ating Panginoon. At galing kay Angel Balgos. Maganda yan. Sure na mabibili mga pananim ng farmers at mura namang mabibili ng taong bayan. Proud of you po sa buong Nueva Ecija. Ito yung pakikipag-ugnayan ng Bongabon at ng Manila na direktang bibili po ng mga aning palay po sa ating mga magsasaka dyan sa bayan ng Bongabon. At ito po yung maisang maituturing po na magandang ugnayan para sa Bongabon at sa lungsod ng Maynila. Kaya mabuhay po ang ating mga magsasakang Nueva Ecija. Maliit yun, tama, hindi ko mababasa. At galing kay Ferdy Season. Ang gaganda ng mga komento, ang bidding ay lahatan, hindi isa-isa. Ngayon, kung may nagustuhan kang isang item, doon mo bibilhin sa nakabili. Ganyan ang bidding sa gobyerno. Ito yata patungkol sa LTO na magsasagawa ng public biddings para sa mga impounded na sasakyan. Yan po ang inanunsyo ng LTO sa darating po yan ng May 12, 2026 sa Quezon City. So, sa mga interesado po, pwede po kayong makipag-ugnayan sa LTO para nang sa ganun, ma-inspection din po ninyo ang mga sasakyan. Galing talaga ni Gob, umali, inaya, yung pamimigay ng bigas. Galing kay Noni Dayapan, kahit saan ngayon, hindi na bago ang patakaran ng ospital sa pag wala kang pera, kawawa ka. Dapat kasi pasyente muna bago pera. Kasi madali nang gumawa ng paraan pag okay na ang pasyente. Kaso, agad pera ang hinahanap. Kawawa naman ang mag-ina. Condolence po. Ito po yung sa mag-ina na di umano'y nasawi dahil hindi tinanggap umano doon sa ospital, dyan sa Aklan. Buntis ang babae. So, habang tinatransfer sa kabilang ospital, yan po, ginawian po ng buhay dahil nga sa sobrang ilab na siguro ng kanyang plan. So, yan po. Kaya napakomment si Kuya Noni Dayapan at yan po ang kanyang naging opinion. Sana po sa mga ospital natin, unahin po natin ang buhay ng ating mga kababayan para maiwasan po yung ganitong insidente. Condolence po sa pamilya. Alright, yan po ang ating mga mensahe ngayong araw. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok. At yan po ang ating mga nakalap na balita sa loob at labas ng ating bansa. Ako po muli, si Shane Tolentino. Sa ngalan pa rin po ni Sir Philip Double P. Picho. Siyempre nakasama rin po natin sina Jovelyn, Clariza, Amber, Carmel, Elsa, at si Abigail. Humad din na nakasama natin mula sa ating OJT, sa CLSU, sa ating tech team, admin, editors, cameraman, and driver. Sa mga taga-subaybay po natin, makita-kita naman po tayo muli sa susunod na linggo. Mga araw po yan ng Miyerkules at Biyernes, alas 12 po ng tanghali. Kami po ang inyong mga kaibigan tagapagbalita at kakwentuhan. Dito lamang po sa ating programa, Double P. Love you. Happy weekend.